Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan at ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon. At tayo po ay napapasalamat sa araw na ito, bukod po sa hindi pa bumabagsak ang bagyo, pero nawa ay maglaho na ito at isama din natin ang kaligtasan ng lahat ng mga dinaanan na at nawa wala nang daanan pa. No? Bagamat bahagi naman po ng kalikasan, yung bumagyo, umulan, kailangan lang talaga natin maging handa, kailangan lang talaga natin maayos ang flood control para hindi tayo, kasi nandiyan naman yan, no? Pero dahil nga sa mga nangyayari sa lipunan natin, sa mga inaasahan natin na dapat kumilos ng tama, ng maayos, maglingkod sa atin pong lipunan, kaya ito po ang nangyayari, no? Talagang favorite ng baha yata ang Bulacan. Hindi ko alam bakit Bulacan, no? Pero sadyang Bulacan lagi yung, hanggang ngayon naman, ilang bahagi ng Bulacan ay baha pa rin. Medyo maswerte lang tayo mga taga-Balagtas dahil hindi pa pumupunta dito, no? Pero pag lumabas ka doon sa pinakadulo, yun na yung nandoon yung baha. So, pero hindi ibig sabihin panatag na tayo, hindi ibig sabihin ay kontento na tayo. Dahil mas nakakatakot yun yung wala tayong nararamdaman at wala tayong pakialam samantalang ang iba ay naghihirap. Isang biyaya din na walang pasok ngayon para sama-sama tayong makapagpasalamat sa Diyos sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa ating parish priest na si Father Paul. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi po sa Biblia, ang buhay ng tao hanggang 70 lang. So kung hanggang 70, may 19 years pa si Father Paul. Yan ay kung hindi siya masosobrahan sa alak. Kasi hanggang 70 o hanggang 80 daw ang buhay. No? Nasa Biblia naman yan. Sabi, kung malakas-lakas ka, kung maayos ang lifestyle mo, pwede pang lumagpas ng 80 at pwede pang magka-bonus, pwede pong marating yung 100 years para makuha mo ang, magkano ba? 100,000. By that time naman siguro, kung 100 ka na, Father Paul, wala nang halaga yung 100,000. Kasi ngayon, ang usapan ngayon,
bilyon-bilyon ang pinag-uusapan ngayon, no? Hindi na nakokontento sa 1,000 lang, kundi bilyon, no? Pero magandang mapagnilayan natin since karamihan naman sa atin dito tumatanda na. No? Parang di nyo tanggap na tumatanda na kayo, no? Pero yung pagtanda po ay isang biyaya ng Diyos. At sa pagtanda natin, mas inaasahan siyempre na nagmamature tayo, na mas natututo tayo sa mga karanasan natin, mas nagiging seryoso sa pag-handle ng responsibilidad. At lalong-lalo na, sana po habang tumatanda tayo, habang dumadagdag yung edad taon-taon, si Father Paul, 50 last year, nag-concert pa, ngayon 51, so sana humaba pa, madagdagan pa, at maging biyaya pa sa bawat isa, lalo na dito sa ating pong parokya. Pero ang magandang tanong, katulad ng tanong sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Sino ako? Nasabi ko kanina, habang tumatanda tayo, ngayon, paano natin nakikilala si Kristo? Habang tumataas yung edad natin, inaasahan na lumalalim ang ating pong pagkilala kay Kristo. Sa nangyayari sa lipunan natin, marami ang nagtatanong, may Diyos ba? Sino ba yung Diyos natin? Kasi kung may Diyos, bakit ganun? Diba? Minsan tatanong, bakit kung sino yung mga magnanakaw? Sila yung maginhawa ang buhay. Bakit yung mga na lumalaban ng patas, nagtatrabaho ng matino, bakit sila yung mahirap? Yan ang tanong ng marami. Father Paul, mabigat ang responsibilidad, no, ng maging pari. Kasi masigit yung inaasahan sa aming mga pari na makilala namin higit si Kristo dahil yung mga taong nagtatanong kay Kristo lumalapit sa amin, lumalapit kay Father Paul. So kung hindi namin makikilala at wala kaming mas malalim na pagkilala kay Kristo, paano namin sasabihin sa mga tao, lalo na yung mga binabaha na okay lang yan, kapit lang, manalig lang, makakaahon din sa baha, okay lang yan. Kung wala kaming pagkilala kay Kristo at wala kaming kinakapitan na Kristo na matibay yung aming ugnayan. Kaya sana po, no, ipagdasal natin si Father Paul, ang ating pong parish priest, na kasi hindi rin naman natatapos ang pagsubok. Pag naging pari ka, hindi naman nawawala yung sakit. Pag naging pari ka, hindi rin naman nawawala yung mga panunukso o yung mga nununukso o yung mga basher. Hindi naman nawawala. Pero masigit na dapat kaming magpakatatag. At ang nagpapatibay naman sa relasyon, di ba, yung kilala mo o kilala ninyo ang isa't isa, para kahit anong mangyari, hindi mo talaga iiwanan at hindi ka maaapektuhan sa mga maaaring sabihin ng mga taong hindi naman nakakakilala sa iyo ng lubusan. Kaya, nawa, no, Father Paul, nauna ka lang ng 1 taon o ng buwan, no, pero yun po yung isang bagay na magandang maipaalala sa atin ngayon. Kung aharap ba tayo kay Kristo, paano natin siya kikilalanin? At kung may magtatanong ba sa atin tungkol kay Kristo, paano natin siya may papakilala? Amen?